Nag-iimbento raw ang Gilas Pilipinas, partikular na si Coach Tim Cone dahil bakit sinabi daw nito na hindi siya sumisipot sa Gilas practice nung panahon na naimbitahan siya dahil sa paulit-ulit na issue na to. Parang galit na si Renz Abando sa lahat na nagsasabi sa kanya na wala daw siyang pakialam sa bansa at wala daw siyang malasakit. Isa pa sa bumibigat sa kanyang kalooban. Yung sinabi umano ni Coach Tim Cone na hindi siya sumisipot, hindi daw aabot yung visa niya. Bakit daw nasali sa visa? Yung visa may paraan naman daw yan. Hindi naman malaking problema. Ginawa lang daw tong panakip butas ni Coach Tim para sabihin na si Renz ang problema at hindi sila. Ano nga bang buong katotohanan sa likod ng umano issue ng Gilas at SBP kay Renz Abando? Nakausap ng media si Renz at ito po yung kanyang paliwanag sa lahat. Sa kasagsagan umano ng PBA Finals, may haka-haka na magiging kasapi daw si Renz sa Gilas lineup. Pero napansin niya na habang papatapos daw yung PBA Finals, malapit na magbalik ensayo ang Gilas, biglang sinabi na rin nito na hindi naaabot ang visa niya. Una sa lahat, bakit naantong sa visa ang issue at paano nila nalaman na hindi nga ito aabot? Pangalawa, bakit daw sinabi nito na hindi siya sumisipot? Which is in fact, hindi naman daw siya naimbitahan. Kung sa bagay, may punto naman si Renz. Sa katunayan, kung sinabi lang daw sana ni Coach Tim na imbitado ka, pwede ka mag-ensayo. Abay, sino naman daw siya para hindi pumunta? Higit sa lahat, nilinaw daw ni Renz na hindi daw pera ang issue dito dahil hindi daw siya naglalaro para sa pera. Ayon sa isang spin writer na Snow Badwa, may problema daw sa money matter. At minsan na siyang kinumpara, nagagaya umano siya kay Mikey Williams kasi nung time na yon, inimbitahan nila si Mikey pero nang hingi lang to ng malaki kaya hindi siya tinanggap ng SBP. So parang ganun din daw si Renz. Kaya pala sinabi ni Francis Chua na ayaw daw nila sa mga players na nanghihingi ng malaki tapos maglalaro ka na naman para sa bansa. So pati din ba ang national team? Pero ang problema, bakit ang SGA? Tuwing kinukuha sila wala namang problema. Bakit kung sa Gilas nagkakagulo sila? Sa totoo lang, kahit naman siguro sila Francis Chua, alam niya ng basketball ay business. Kaya nga nilalakihan yung sahod sa Hinebra kasi alam niya na ang basketball ay business. Bakit pa nagre-reklamo? Sayang capabilities ni Renz sa Gilas, ang dami niyang kayang gawin. Hanggang sila namumuno dyan, imposibleng mapabilang na siya dyan. Kaya ang ginagawa niya ngayon, focus na lang daw muna sa KBL. Kung sa bagay, maganda namang intensyon ni Al Chua na dapat daw isang player kapag naglalaro sa bayan, hindi perang habol. Oo naman, pero sa panahon ngayon, gumising na sila dahil halos pantasya na lang lahat ng yan. Kung wala kang pera, wala kang magagamit na good lineup sa national team. Aminin man natin yan o hindi na natin maitatago. Aaron Fuller, posible bang palitan ng rain or shine? Habang papalapit na kasi ang taktakan sa LMs, pahigpit ng pahigpit ang kompetisyon at ayon sa mga komento, halos locals lang daw ng Ross ang nagdadala. Base sa ilang games ni Fuller dito, siya nagka-coverage ng at least 19 points per game. Kung titingnan mo kanyang offensive power, medyo hindi siya ideal sa mga teams na nangangailangan ng tagabuhat. Pero kung titingnan mo naman ang kanyang rebounding, grabe to si Fuller. Umaari ba yan ng at least 8 to 9 rebounds per game? Para kay Coach Yeng, iba ang nagagawa ng isang Aaron Fuller. Ginamit niya noon ni Coach Chot bilang isang perimeter scorer pero nag-end up lang na pinalitan siya dahil hindi daw capable. Pero pagdating niya sa Ross, si Coach Yeng lang ang nakapagpalabas na totoong potensyal niya. Na isa pala siyang legit defender, legit rebounder at legit na scorer sa paint. Yung pensa niya sa perimeters, bonus na lang yan. Mas malakas pala siya umiscore under the rim. Kaya para kay Coach Yeng, hindi na siya papalitan kahit pa sabihin na hindi siya capable sa mga outside shots. In fairness naman sa Ross, totoo nga naman mas malakas talaga ang pag-arangkada ng kanilang locals kesa import. Kesa naman sabihin ng mga tao na lumakas ang isang team dahil sa import. Mas pipiliin ko na lang na sabihin nila na mas malakas talagang locals ng rain or shine. Pero mas okay din talaga na malakas yung import para pagdating ng playoffs, makakasabay sila. Kasi yung import na kinukuha ng malaking teams, yung import talaga na pang championship caliber. So ang ibig sabihin ng mga tao, para magkampiyon ng Ross, kailangan nila ng ganitong import.